Hello mga ka-trade. Magandang araw po. I-discuss ko po ngayon yung tungkol sa investment guide from COL Financial. Okay. Um, para po ito sa mga nagsisimula pa lang sa stock market. Makakatulong po sa inyo to para lalo nyong mapalago ang inyong portfolio. Okay. Start na po tayo. Okay. Pagkalagin nyo po sa COL, okay, para mapuntahan yung investment guide, okay, click nyo lang po yung research, okay, then fundamentals, okay, then i-click nyo yung investment guide. So, ito po yung makikita nyo, okay. Hindi ko na po i-discuss itong part na to, okay. Okay, ito po yung i-discuss natin. Okay. Okay, ano yung ibig sabihin ng price? Okay, yan po yung price ng stock nung in-evaluate nila July 14, 2017. So ngayon is July 21. Okay, so July 14 po nila in-evaluate yung mga uh, stock na to. Okay, so ito po yon price. Okay, yan po, yun yung mga presyo nung July 14. Next, COL rating. Okay, ano yung rating nila nung July 14? Okay, may buy, merong hold, merong sell. Okay, buy, hold, sell. Ito po yung nasa ilalim. Okay, syempre kapag ka buy, di po pwede nyong bilhin. Kapag ka hold, stay put lang, wala kayong gagawin. Okay, pagka sell, ibebenta nyo na. Okay, so guide pa lang po yan. Okay, next, COL FV. Okay. Yung sabihin po ng COL is FB is fair value. So sa tingin po ng mga analyst ng COL, yung FB po, yung fair value nila kumbaga target price nila. So assuming sila na hanggang dito aabot yung maximum price ng specific uh, stock. Okay? Buy below, ibig sabihin nun, bibili kayo kapag mababa sa given price. For example, okay, SM. Okay, ang buy below ng SM ay 34. Okay? So, ang rating niya naka-buy. Bakit? Kasi mas mababa siya sa 34. 33. Okay? For example, ang buy below niya 34 at ang stock nung tinignan nyo is 33.05, pwede nyo pong bilhin. Okay? Pero kapag ka ang price niya po is umabot ng 34 pataas, 34.01, okay, hindi na po siya recommended na bilhin. Okay, basta yung 34 pababa. So that is 33.99 pababa na po 'yun. Yun po yung buy below niya. Pwede niyo po kayong bumili kapag ka ganun yung price. 34.99. Okay? So ito yung sample natin. So SM Prime. Ay ulitin ko lang, yung price is yung presyo nung araw ng July 14. Pangalawa, yung rating nila kung buy, hold, or sell. Pangatlo, yung FV or fair value, which is yun yung target price for selling. And buy below, yan po, bibili po kayo kapag ka mababa yung dineclare nila sa current price. Okay? So, magbibigay po tayo ngayon ng example. Okay? So, yung sample natin. Okay? Ito po yung actual trade ko. Okay? Yung bibigay ko ngayon sample. So, ayan. Bumili po ako nung 14. Okay? So, nandito po yan. Ito po.
Ang pagkakabili ko po ay 33. So technically nandito po siya sa linya na to. Okay? Bibilugan lang natin. Okay? Nandiyan po yan. Okay? Diyan ako bumili. Kasi sabi nila, buy below 34. So, 33, pwede kong bumili. So, nagkataon nung panahon na yon, yung SM, pagtingin ko, 33. So, bumili na ako. Okay? Ito po yung proof ng ako'y bumili. So, ito yung trading execution ko po. So, 33. Okay? At ang binili ko ay 1,300. Okay? Ano yung date? Okay, July 14. Okay. So, next. Ngayong araw na ito, today is, silipin natin. Medyo nakalimutan ko lang. Okay, today is July 21. Okay. Ngayong July 21, ang price niya ay okay. Ito. 34.80. So, technically, tumubo na po ako. So, ito po yung proof na ako'y tumubo na. Okay? Ito po. Yan. Okay, ito po yung actual portfolio ko. Medyo binura ko lang po yung ibang part. Pero iyan po yun. Okay? Ito po yung aking tinubo na. 1.8. Okay? Yung ginain ko ay 4.31. Okay. Ito po yung day change ko. Yung mga nag-gain ko sa iba kong stock. Okay, ngayon, ang tanong is, pwede ko na bang ibenta? Of course, pwede ko na po siyang ibenta. Magiging depende po yun sa inyo. Kung gusto nyo nang ibenta, gusto nyo na maging profit, pwede nyo na ibenta. Okay, kung gusto nyo pang patagalin at paabutin dun sa fair value nila, which is ang fair value nila ay umabot ng SM fair value okay, 39.50. Okay? Kung gusto niyo pong paabutin doon, wala pong problema. Decision niyo po 'yon. Okay? Pero ulitin ko lang, yan po ay nakabase lang sa analysis ng mga broker ng COL. Wala pong makakapagsabi na aabot ng 39.50 yan. Okay? Yan po, ulitin ko lang uli, yan po ay analysis lang. Okay, or analysis nila, sa tingin nila aabot daw ng 39.50. Okay? Anytime po pwede nyong ibenta. Kung tumubo na kayo, walang problema, ibenta nyo na. So ako, hindi ko pa feel ibenta kasi malakas yung aking pakiramdam na tataas pa siya. So that's it. Hopefully nakatulong po sa inyo yung demonstration ko about investment guide. So more power, happy trading, and don't forget to subscribe mga ka-trade para ma-receive nyo yung mga bago ko pang mga i-upload ko ng mga videos.